Chapter 1636. Sa gitna ng matinding labanan, ang husay ni Sebastian sa paggamit ng espada ay muling umangat. Ang kanyang sword essence ay umabot sa maalamat na aritas ng sword heart. Dimension slash. Sigaw niya. Sa isang mabilis na galaw, isang mahiwagang itim na linya ang pumutol sa kawalang hanggan, pumuputol patungo kina Porter at Alecto nang may di mapigil ang puwersa. Agad na tumugon ang dalawang eksperto, pinagsama ang kanilang lakas upang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake. Tinawag ni Porter ang kanyang makapangyarihang artifact, ang Dark Abyss Shield, habang ipinakita ni Alecto ang kanyang halberd, ang Holy Light Lance. Ang kanilang mga mahiwagang artifact ay nagbanggaan sa isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag at kapangyarihan. Ang shockwave ay napakalakas na nagwasak ito sa espasyo sa paligid nila, nag-iwan ng mga bitek sa hangin na parang basag na salamin. Gayunpaman, hindi pa tapos si Sebastian. Halika, Magical Harmony Blade. Sa isang simpleng pag-iisip, isang hindi nakikitang anino ng espada ang lumitaw at tumakbo patungo sa kanyang mga kalaban. Naramdaman ni Porter at Alecto ang nakabibighaning, pambihirang puwersa na nagmumula sa pag-atake. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa isang iglap. Ang mga tao sa paligid ay napanganga. Sa sandaling iyon, nag-iba ang mga hininga ng mga tao sa paligid. Si Sebastian. Siya ay isang halimaw. Hindi ko akalain na umabot siya sa ganitong antas. Nakakatakot. Kung patuloy siyang lalakas, sino sa mundo ang makakatapat sa kanya? Sa tribo ng Unicorn, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao habang pinapanood nila si Alecto na na-corner. Protektahan ang prinsipe. Utos ng isa sa kanilang mga Holy Lord Master. Sa isang iglap, 3 Holy Lord Masters ang sumugod sa labanan. Ang kanilang nakabibinging mga aura ay kumalabog sa hangin, na nagdulot ng pagyanig sa paligid na tila malapit ng gumuho. Nagtitigan si Sebastian, ganap na alam ang malubhang sitwasyon. Sige na. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa isang malakas na sigaw, tinawag niya ang kanyang mataas na antas na espiritual na artepakto, ang Worldbinder Seal. Ang artepakto ay sumabog ng nakakasilaw na liwanag, nagniningning tulad ng nagliliyab na araw. Pagkatapos, bumagsak ito patungo sa isa sa mga Holy Lord. Ang ekspresyon ng tinarget na Holy Lord ay nagbago ng labis nang maramdaman niya ang nakamamatay na banta na papalapit sa kanya. Masama ito. Kailangan niyang umiwas ngayon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang Worldbinder Seal ay tumama ng may nakamamatay na lakas, na nag-iwan sa Holy Lord na malubhang nasugatan. Ang kanyang katawan ay itinapon sa hangin na may mahabang arko ng dugo na humahabol sa kanya. Sinasamantala ang pagkakataon, inilabas ni Sebastian ang isang espesyal na artifact, Chimes Tower. Ang tore ay naglalabas ng isang napakalakas na aura, ang liwanag nito ay napakatindi na walang sinuman ang makatingin dito ng diretso. Misteryosong mga ron na inukit sa ibabaw nito ay kumikislap, naglalabas ng isang napakalakas na alon ng kapangyarihan. Sa isang iglap, ang pinakawalang puwersa ay tumama sa dalawa sa mga Holy Lord. Ang kanilang mga katawan ay naglaho sa alikabok, naglaho sa kawalan na parang hindi sila kailanman umiral. Nahulog si Porter sa epekto ng shockwave. Damyugo ang kanyang bibig nang siya'y bumagsak sa lupa, at ang lupa sa ilalim niya ay agad na nabasa ng pula. Prinsipe Alecto. Sigaw ng mga pinuno ng tribo ng Unicorn habang puno ng takot at galit ang kanilang tinig. Sa puntong ito, halos nauubos na ang espiritual na enerhiya ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay napakaputla, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Tatandaan ko ito. Ang sabi niya. Pagkatapos, tinipon ang bawat patak ng lakas, nagbago siya sa isang guhit ng liwanag at tumakas mula sa bilog, naglaho sa abot tanaw bago pa man makapag-react ang sinuman. Habang pinapanood si Sebastian na lumalayo, kinagat ni Alecto ang kanyang mga ngipin at sinabi, Sebastian, hindi ka makakatakas habang buhay. Sa susunod, pupunitin kita. Samantala, nakahiga si Porter sa lupa, at ang kanyang mga mata ay puno ng halo ng takot at mapait na galit. Kung hindi siya mapapatay, magdudulot siya ng kapahamakan sa hinaharap. Sa gayon,
Ang labanan na ito na yumanig sa mundo ay nagwakas sa gitna ng mga guho at kaguluhan. Ang pangalan ni Sebastian ay mananatiling nakaukit sa isipan ng lahat ng mga saksi. Chapter 1637. Pagkatapos makatakas sa digmaan, natagpuan ni Sebastian ang isang nakatagong yungib sa kalaliman ng bundok, ang perpektong lugar upang makabawi. Umupo siya na nakabakaka, nakatuon ang natitirang lakas ng kanyang espiritu sa pag-aayos ng kanyang nasirang mga meridians. Ang hangin sa kuweba ay naging mabigat sa kanyang konsentrasyon, at patuloy na tumutulo ang mga patak ng pawis mula sa kanyang noo. Lumipas ang mga araw sa ganitong kalagayan, at sa pamamagitan ng matinding pagtitiyaga, tuluyan ng gumaling si Sebastian mula sa kanyang mga sugat. Kinuha niya ang isang zenith pill at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Habang natutunaw ang tableta, naglabas ito ng isang alon ng walang katapusang enerhiya na sumiklab ng ligaya sa kanyang katawan, pumutol sa mga hadlang na parang isang hindi mapipigilang puwersa. Pinayapa ni Sebastian ang kanyang isipan, maingat na ginagabayan ang napakalaking enerhiya habang bumabagsak ito sa bawat hadlang ng pagsasanay. Sa wakas, sa isang pagsabog ng nagniningning na liwanag, siya ay umakyat sa Holy Lord Realm. Kasabay nito, kumalat ang pangalan ni Sebastian sa buong Outer Expanse. Lahat ay namangha sa kanyang kamangha-manghang tagumpay na nag-iisa niyang natalo ang nagngangalit na si Porter at Alecto, kahit na nagkaisa pa ang dalawa laban sa kanya. Sino ang mag-aakalang si Sebastian ay ganito kalakas? Harapin ang dalawang kalaban na may lakas na kasing tindi ng mga banal na Panginoon at lumabas na nagwagi. Hindi ka panipaniwala. Ang ganitong tagumpay ay karapat-dapat sa walang hangang katanyagan. Ang higit pang ikinagulat ng mundo ay na, sa kabila ng interbensyon ng tatlong Holy Lord Masters mula sa Unicorn Tribe, hindi lamang napatay ni Sebastian ang dalawa sa kanila gamit ang kanyang mga mahiwagang artepakto kundi nakatakas pa siya ng walang sugat. Ang mga ganitong pamamaraan at ganitong determinasyon ay talagang bihira. Mukhang magbabago na ang Outer Expanse dahil kay Sebastian. Iba't ibang puwersa ang nag-uusap tungkol sa kahanga-hangang pagganap ni Sebastian. Sila ay puno ng paghanga at pag-iingat sa kanya. Sa kuweba, sa pagdilat ni Sebastian ng kanyang mga mata, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa mga ito. Alam niyang sa kaibuturan na ito ay simula pa lamang, at mas malalaking hamon ang naghihintay sa hinaharap gayunpaman, handang-handa siya na harapin ang anumang darating sa kanyang landas. Si Alecto ay naging Holy Lord at nag-iisa niyang winasak ang isang mataas na antas na sekta ng lahing tao, na nagdulot ng mga alingawngaw sa buong mundo. Nako! Ang walang awa ni Prinsipe Alecto. Winasak niya ang isang buong mataas na antas na sekta mag-isa. Ang ganitong kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Iyon ay isang mataas na antas na sekta. Ang lahing tao ay nagdusa ng malaking pagkawala. Sinusubukan bang provokahan ni Prinsipe Alecto ang buong mundo ng pagsasaka? Ang mga tao ay nagbulungan sa hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang mga pangunahing faction ay nag-aalala rin, natatakot na sila ang susunod na magiging target ni Alecto. Nabalitaan ko na balak ni Prinsipe Alecto na hamanin si Sebastian sa susunod, naghahanap ng paghihiganti. May nagkalat ng balitang ito, at mabilis itong nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng martial arts. Sebastian. Yung nakipaglaban sa dalawang kalaban mag-isa at nakatakas kahit na tatlong Holy Lord Masters ang umatake sa kanya. Anong klaseng galit ang mayroon si Prinsipe Alecto kay Sebastian? Sa katunayan, noong nakaraang laban, binigyan ni Sebastian si Prinsipe Alecto ng matinding suntok. Mula noon, nagkaroon ng malalim na galit si Alecto, at ngayon na lumakas na siya, determinado na siyang maghiganti. Magiging isang magandang laban ito. Malakas si Sebastian, pero hindi basta-basta si Prinsipe Alecto. Ang labang ito ay magiging napakalakas at maalamat. Nagtataka ako kung paano tutugan si Sebastian. Chapter 1638. Ang mga tao ay abuz sa mga haka-haka tungkol sa nalalapit na laban, at ang buong martial world ay puno ng tensyon at pananabik. Si Alecto ay nakatayo ng mayabang sa tuktok ng isang napakataas at marangal na bundok. Ang talampas na parang bangin ay mabilis na umakyat sa kalangitan, nababalot ng ulap,
naglalabas ng isang aura ng nakababahalang misteryo at kapangyarihan. Matapang niyang pinangalanan itong Revenge Peak, pagkatapos ay sumigaw siya sa malawak na kalangitan, tinatawag Sebastian, ikaw walang hiya. Sampin ko, papatayin kita. Nakarating na ako sa Holy Lord Realm, kaya kung may natira ka pang lakas ng loob, harapin mo ako. Maghihintay ako dito. Kung hindi ka darating, gagawin kong dagat ng dugo ang Supreme Merchants Guild at the Crown Dominion, at pagsisisihan mo ito habang buhay. Ang sigaw ni Alecto ay parang kulog, yumanig sa bundok ng may panginginig, na nagdulot sa mga ibon sa paligid na magkalat sa takot. Sa paanan ng bundok, isang napakalaking grupo ng tao ang nagtipon-tipon, nagkakagulo sa mga bulong-bulungan. Ang kanilang mga ekspresyon ay tensyonado habang nagpalitan sila ng mga bulong-bulungan. Sa tingin mo ba darating si Sebastian? Si Prinsipe Alecto ay nilamon na ng galit ngayon, at ang kanyang lakas ay hindi matutumbasan. May duda ako na magtatangkang pumunta si Sebastian. Matapos ang pagtungtong ni Prinsipe Alecto sa Holy Lord Realin, nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Siguradong natatakot na siya ngayon. Kalokohan yan. Natalo ni Sebastian si Prinsipe Alecto noon, kaya walang dahilan para umatras siya ngayon. Hindi na katulad ng dati ang mga bagay. Si Prinsipe Alecto ay muling isinilang, at ang kanyang lakas ay hindi kayang harapin ni Sebastian. Kung magtatangkang magpakita siya, tiyak na ito ay isang paghahanap ng kamatayan. Pero ang Supreme Merchants Guild at the Crown Dominion ay ang buhay na gawain ni Sebastian. Ginagamit ni Prince Alecto ang mga ito para pressurein siya. Sa tingin ko, wala nang ibang pagpipilian si Sebastian kundi dumating. Ang masa ay nagkakagulo, ang mga boses ay umaakyat at bumababa sa masiglang talakayan. Ang tensyon sa hangin ay halos hindi matiis. Samantala, si Alecto ay nananatiling matatag sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, at ang kanyang walang hangganang puot ay tila kayang sunugin ang buong mundo. Hindi mapakalinyang hinihintay ang pagdating ni Sebastian, sabik na makaganti at mabura ang kahihiyang kanyang dinanas. Hindi pa rin dumadating si Sebastian, at hindi na mapigilan ng mga miyembro ng Unicorn Tribe ang kanilang mga dila. Siguradong si Sebastian ay isang duwag na takot harapin ang ating makapangyarihang prinsipe. Sigaw ng isang matipunong mandirigma mula sa tribong Unicorn. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Ang lahat ng usapan tungkol sa pakikipaglaban sa dalawang kalaban ng sabay-sabay ay marahil isang kaso lamang ng sirang orasan na tama ng 2 beses sa isang araw. Swinerte lang siya noong araw na iyon. Ngayon na ang ating prinsipe ay umabot na sa Holy Lord Realm, marahil ay natatakot at nanginginig si Sebastian na magpakita, sumingit ang isa pang miyembro ng Unicorn Tribe. Ang tono niya ay puno ng pang-iinsulto, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Kung may lakas siya ng loob, dapat lumabas na siya ngayon. Dapat tigilan na niya ang pagtatago tulad ng isang duwag at ang pag-iwas sa mga anino. Sigaw ng isa pang miyembro ng may galit. Mukhang sigurado siya na hindi magtatangkang lumabas si Sebastian. Sa gitna ng mga manonood, marami ang nagsimulang mag-alinlangan. Ang paunang pananabik sa pagdating ni Sebastian ay unti-unting naging pagdududa at pagkadismaya, at lahat sila ay nagsimulang isipin na si Sebastian ay masyadong natatakot upang harapin sila. Parang hindi na darating si Sebastian. Dati, ginagawan pa siyang parang alamat, pero ngayon malinaw na wala naman talaga siyang espesyal na kakayahan. May pangalan siya pero walang tunay na kapangyarihan, sabi ng isang matandang lalaki, humihikbi habang nanginginig ang kanyang ulo. Mismo. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang Holy Lord Master, Prinsipe Alecto? Malamang nagtatago siya sa isang madilim na sulok, nanginginig sa takot ngayon. Nakakahiya. Sabi ng isang batang cultivator ng may paghamak habang siya'y ngumisi. Siguradong lahat ng mga tagumpay niya ay mga pinalaking kwento lang. Kapag humarap siya sa tunay na malakas, doon lalabas ang tunay niyang kulay, sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ng may pang-aasar. Lalong damadami ang mga salitang ito na ipinupukol, at sa paanan ng bundok, lalong lumalakas ang ingay.
Ang mga insulto at pang-aasar ay nagsanib, lumilikha ng isang di nakikitang presyon na tila nakabitin sa hangin. Lalong lumaki ang galit ni Alecto habang nakikinig siya sa mga pang-aasar. Ang kanyang mga mata ay namula, at ang kanyang ekspresyon ay naging malupit. Sebastian, duwag ka. Sigaw ni Alecto ng galit sa kalangitan. Ang kanyang boses ay napakalakas na tila kayang sirain ang lahat. Habang mahigpit niyang pinigil ang kanyang mga kamao, namutla ang mga ugat sa kanyang mga braso, at halata na siya ay nagagalit. Gayunpaman, wala pa ring bakas ni Sebastian kahit saan sa paligid niya. Si Alecto ay labis na galit na galit. Pinipigilan ang kanyang ngipin, siya'y nagngangalit, kung hindi siya darating sa atin, pupuntahan natin siya. Lahat, sundan niyo ako. Papunta tayo sa Perpetual World para sirain ang Supreme Merchants Guild at The Crown Dominion. Pagsisisihan ni Sebastian ito habang buhay. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at galit, dala ang walang katapusang uhaw sa dugo. Sa mga salitang iyon, si Alecto ay lumipad sa himpapawid, naging isang guhit ng liwanag. Ang mga miyembro ng Unicorn Tribe ay sumunod ng malapit, ang kanilang nakamamatay na aura ay kumikislap habang nagmamadali sila patungo sa Perpetual World, na nagdulot ng pagkabigla sa mga tao sa paanan ng bundok. Chapter 1639. Nang malapit ng akayin ni Alecto ang kanyang mga kababayan patungo sa Perpetual World, isang malakas na halakhak ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Baby Unicorn, sobrang hindi ka ba makapaghintay dahil natatakot ka sa akin? Ang boses ay kasing lakas ng isang higanteng kampanang tumutunog, at lahat ay sumakit ang mga eardrum mula sa mga alon ng tunog. Pagkatapos, isang figure ang dumaan sa kalangitan na parang bulalakaw at lumitaw sa harapan ng lahat. Dumating na si Sebastian. Nakatayo na may mga kamay sa likod, ang mga mata ni Sebastian ay malamig na malamig habang tinitingnan niya si Alecto at ang kanyang mga kababayan. Ang mga katulad mo ba ay gustong sirain ang aking guild at ang The Crown Dominion? Iyan ay talagang walang kwentang usapan. Tinutukan siya ni Alecto ng masamang tingin at sumanghap sa pagitan ng mga ngipin. Sebastian Wilder, sa wakas ay nagpakita ka na. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tumawa si Sebastian ng pabulong aking araw ng kamatayan. Dahil lang sa nakalusot ka na sa Holy Lord Realm, akala mo ba kaya mo akong patayin? Nakita ang paghamak ni Sebastian kay Alecto. Nagalit ang mga miyembro ng tribo ng Unicorn at sumigaw, paano mo magagawang hamakin si Prinsipe Alecto? Humalaklak si Sebastian. Maski isang grupo ng mga ulol ay may lakas ng loob na sumigaw sa akin. Ang mga taong nanonood ay nag-ingay. Nandito na si Sebastian. Magiging kawili-wili na ang laban na ito. Nag-aalala ako kung sino ang mananalo sa laban na ito. Batay sa saloobin ni Sebastian, sa tingin ko kumpiyansa siya na mananalo. Ang ilan ay nasa sabik sa pagdating ni Sebastian, habang ang ilan ay lihim na nag-aalala. Hindi na mapigilan ni Alecto ang sarili, hinawakan ang kanyang sandata at sinugod si Sebastian habang sumisigaw, mamatay ka na, Wilder. Parang isang malaking bundok na naglalabas ng matinding pakiramdam ng pang-aapi, nakatayo si Sebastian nang may pagmamalaki na mayroong maharlikang aura. Sa kabilang banda, may masamang tingin si Alecto, at kumikislap ang kanyang mga mata ng masidi, na para bang nais niyang balatan ng buhay si Sebastian. Sebastian, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Naabot ko na ang Holy Lord Realm. Madali lang ang pagpatay sa iyo. Sigaw ni Alecto bago nagbago sa isang kidlat na itim at tumakbo patungo kay Sebastian. Ang kanyang sandata ay kumikislap sa isang kakaibang itim na liwanag na tila kayang lumunin ang lahat ng liwanag, at ang hangin na nilikha nito ay umuugong ng kasing lakas ng tunog ng 1,000 kabayong tumatakbo. Kasabay nito, binibigkas niya ang isang spell, inilalabas ang isang natatangi at nakakatakot na demonyong teknik. Sa isang iglap, ang kalangitan ay nalubog sa kadiliman habang walang katapusang itim na apoy ang bumagsak na parang ulan ng meteor. Parang ang mga apoy ay wawasak sa lahat, at kahit ang hangin ay sumisirit mula sa init. Ang lupa ay nagsimulang matuno mula sa matinding init at naging naglalagablab na magma. Si Sebastian ay ngumiti ng walang pakialam.
Ang katawan niya ay kasing matatag ng bundok, at bahagya lang siyang kumaway ng walang pakialam. Agad, isang enerhiya na may lakas ng alon ng dagat ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang espasyo sa paligid niya ay nanginginig ng marahas, na para bang babagsak. Ang mapanirang itim na apoy ni Alecto ay tila tumama sa isang hindi matibag na pader ng bakal nang umabot ito kay Sebastian. Sa isang malakas na pagsabog, ang mga apoy ay nagkalat sa kumikislap na mga sulo bago tuluyang nawala. Ang ekspresyon ni Alecto ay naging malungkot habang siya ay nabigla. Hindi yan posible. Nakatitig kay Sebastian na may mga mata na lumalaki, napagtanto niya na si Sebastian ay naglalabas ng isang makapangyarihang enerhiya na hindi mas mahina kaysa sa kanya, marahil ay mas malakas pa. Nakamit mo na rin ba ang Holy Lord Realm? Tanong niya sa nanginginig na boses. Chapter 1640. Mga hiyaw ng gulat ang umabot mula sa mga nanonood. Grabe, si Sebastian ay nakarating na rin sa Holy Lord Realm. Ang lakas niya. Nakakagulat ito. Walang sino man na mas malakas kaysa sa kanya sa ilalim ng Transformative Deity Realm. Si Sebastian ay humalaklak ng malamig at sinabi. Akala mo ba ikaw lang ang, si Sebastian ay humalaklak ng malamig at sinabi, akala mo ba ikaw lang ang nakalusot sa Holy Lord Realm? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Matapos lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, bigla siyang nawala sa lugar. Sa susunod na segundo, lumitaw siya sa harap ni Alecto at inalog ang kanyang mga braso upang isagawa ang Duality Reversal Technique. Bigla na lang, ang itim at puting ilaw sa paligid ay naghalo at bumuo ng isang malaking alon na tila kayang lumunin ang buong mundo. Ang enerhiyang inilabas nito ay nagdulot pa ng mga bitek sa kawalang katiyakan, at umuugong ang hangin habang ang mga bato at buhangin ay sumasayaw sa hangin. Hindi naglakas loob si Alecto na baliwalain ito, ginamit ang pinakamalakas na teknik ng mga tribo ng demonyo nang walang pag-iingat. Isang makapal, itim na kalasag na natatakpan ng mahiwagang ngunit masamang kumikislap na mga inskripsyon ang bumalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, bumuo siya ng mga seal gamit ang kanyang mga daliri at tinawag ang isang masamang mahiwagang artefakto na may malaking demonyong kapangyarihan. Sa sandaling lumitaw ang artifact, bumagsak ang temperatura ng ilang degree at naging kasing lamig ng isang yungib sa ilalim ng lupa. Nang nagtagpo ang teknik ni Sebastian sa artifact at kalasag ni Alecto, isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa lupa ang umalangaw-ngaw, at may liwanag na kasing silaw ng araw. Ang malaking epekto ay nagdulot ng mga bitek sa lupa sa loob ng radius na 100 milya, at ang mga bitek ay kumalat, sobrang lalim na hindi makita ang ilalim. Ang mga tuktok ng bundok ay gumuho, at ang mga ilog ay dumaloy sa kabilang direksyon na parang nagwawakas na ang mundo. Pinagmasdan ni Sebastian ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang lakas, inilabas ang walang anyong Magical Harmony Blade. Sa espasyo, ang mga walang anyong enerhiya ng espada ay nag-cross-cross, at lahat ng mga ito ay parang sigaw ng isang higanteng dragon, nagdadala ng nakamamatay na intensyong pagpatay. Saan man dumaan ang enerhiya ng espada, ang hangin ay nahahati sa maliliit na piraso na may matinis na tunog. Lumusog ang mga mata ni Alecto sa takot habang pinagsisikapan niyang labanan sila. Ngunit sa ilalim ng napakalakas na kapangyarihan ng Magical Harmony Blade, agad na nagkapira-piraso ang kanyang kalasag, at nahulog ang kanyang mahiwagang artefakto mula sa kanyang kamay. Ang walang anyong mga enerhiya ng espada ay tumaga sa kanyang katawan at nag-iwan ng maraming nakakatakot, malalim na sugat sa buto. Ang sariwang dugo ay sumabog na parang tubig mula sa bukal at tinagusan ang lupa ng pula. Arg! Sigaw ni Alecto sa sakit, ang kanyang boses ay umuukit sa lambak. Naging kasing puti siya ng puting papel, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pag-asa at takot. Nang malapit nang ibigay ni Sebastian ang huling suntok sa kanya, sumigaw ng digmaan ang kanyang mga kababayan at sabay-sabay na sumugod upang iligtas ang kanilang prinsipe. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sebastian, at siya'y ngumisi ng walang emosyon, sumigaw, sobra-sobra ang pagtingin niyo sa sarili niyo. Lumabas ang Worldbinder Seal sa kanyang kamay, at inihagis niya ito sa mga tao ng tribo ng Unicorn.
Isang malakas na pagsabog ang sumunod nang bumagsak ang Worldbinder Seal na may lakas na kayang sirain ang mundo. Mayroong isang pagsiklab ng liwanag, at ang mga tao ng tribo ng Unicorn ay nahadges, lumilipad na parang saranggola na may sirang sinulid. Saan man sila dumaan, umulan ng dugo at humiyaw sa sakit. Walang bilang ang mga patay o nasugatan. Bago pa man mapatay si Alecto, isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ang dumaan na parang alon. Bago makapaghatid si Sebastian ng huling suntok, isang madilim na figure ang umabot sa kanila sa 1 segundo at umabot sa kanila sa 1 segundo at naglabas ng kanyang enerhiya. Huwag kang matakot, Alecto. Nandito ako. Sigaw niya. Ang taong dumating ay ang tiyuhin ni Alecto, si Hulk Unicorn, isang transformative deity master. Nagkaroon ng sigawan mula sa masa nang makita nilang dumating si Hulk. Si Hulk yun, isang transformative deity master. Katapusan na ni Sebastian ngayon.